sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin. Kalaking mayawitin, hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin. Kalakip ay awitin. So tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito, Lord, na we gather even, Panginoon, na ngayon ay mayroong masamang panahon sa labas namin, Lord. Salamat that the very secured and safest place is in your presence. Lord, maraming pong salamat. Ayan yung Ama na sa lugar na ito, ang iyong presensya, ang aming mararanasan sa mga oras na ito. Be with us, O God. You are our Emmanuel, a God who is with us. A God who inhabits the praises and the prayers of your people. So Lord, today we ask your Holy Spirit to speak to us through your word. In Jesus' name. Ang aming dalangin, Amen and Amen. Praise the Lord. So ang atin pong pag-uusapan ngayong umaga ay weather update. Alam niyo po ngayon, uso ngayon ang pag-update ng ating panahon. Even me, ay lagi ako nag-update ng panahon dahil binabantayan ko kung saan dadaan ng bagyo. At hanggang doon lang naman tayo sa pag-update. Sa buhay din po natin, tinatawag silang season of shifting. No? Yung mga panahon na talagang tayo ay may paglipat sa panahon po natin. There are seasons of shifting sa buhay po natin. Sabihin, may paglipat, no? May paglipat sa buhay po natin. Sabi nga, base sa pag-aaral, ang tandaan natin ng agila ay hindi po sila nakadesenyo sa pugad. Nakadesenyo sila sa ulap, sa sky, no? Sa hangin. Yun ang kanilang totoong bahay, hindi po yung pugad. Ang gagawin pala ng nanay na agila, kapag ang kanyang mga anak ay nag-umpisa ng humahaba yung kanilang mga pakpak, kanya na pong sisiraan yung pugad. Talagang papagpagin niya yung pugad para lahat ng mga balahibo na nagbibigay ng comfort doon sa pugad, maalis yun. So, mangyari ngayon, itong mga batang agila, iiyak sila kasi nga masakit sa balat nila, sa kanilang katawan, yung mga tinik-tinik ng kahoy na gawa sa pugad, o ginawang pugad, at kapag wala na po yung balahibo ng kanilang nanay, masakit na nasasaktan sila. Sa buhay po natin ganun din. May minsan nandun tayo sa comfort, and sometimes God would took all this comfort sa buhay natin at masasaktan tayo dahil ayaw niya nga na tayo manatili sa ating mga pugad, sa ating mga comfort zone. So, ang gagawin po ng nanay na agila, itutulak niya yung kanyang mga inakay, at ang mga inakay ito ay magsimula pong matutong lumipad. So, ang atin pong, ang pagtulak sa atin ng Diyos, hindi po ito punishing, but it is a pushing. No? Tinutulak niya tayo para matuto tayo. So, sometimes, dumadaan tayo dun sa tinatawag nating limitasyon. No? We are pushed to our limits. No? Tinutulak tayo dun sa ating lampas sa ating kakayanan para matuto tayo sa kapamaraanan ng Diyos. Matuto tayo magtiwala sa Kanya. Sabi nga, may isa kong narinig na teaching, sabi nga, God removed provisions for the promise. Minsan naalis niya tayo sa Kanyang provision para sa Kanyang pangako. Tandaan natin, ang mga Israelites, nung sila po ay nasa disyerto, ang provision ng Lord sa kanila yung mana. So God took the mana from the mino. Kasi yung kanilang mino, araw-araw mana,
at mayroon ding pugo. So kapag sila ay kailangan ng karne, may pugo. At pag kailangan lang ng tinapay, mayroong mana sa umaga. Pero isang araw, inalis na po ng Diyos yung mana. Isang araw, inalis na ng Diyos ang mga pugo para sila ay magpapatuloy dun sa promised land. And sometimes, God took away all our provisions for the promise. Kasi mayroon siya mas magandang pangako para sa atin. So parang ganun din, no? Yung agila, hindi pwedeng nasa pugad lang siya. She is not meant for the nest. She is meant to the sky. Ganun din po tayo mga kapatid. Hindi lang tayo tinawag ng Lord para mantis sa ating mga pugad. Tinawag tayo ng Lord para lumipad. Amen? Sabi sa katabi mo, malapit na lang lumipad. Malapit na lumipad. Amen. Sabihin ng paglipad, success. Amen. Ibig sabihin ng paglipad, makakaya tayo. Pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Amen. Amen. In Jesus' Gagaling si name. Ate Mona. Amen. In Jesus' name. Magkaroon ng Amen. kalakasan tayo katulad ng Amen. agila. Yes. Amen. And sometimes, pinupost tayo ng Lord, hindi pinaparusahan ng Lord, kundi pinutulak niya tayo para makita natin na sa panahon na tayo mahinang-mahina na, siya po yung ating kalakasan. Amen. Ang gusto ng Lord, na hindi lamang tayo kakain ng provision, kakain tayo ng pangako. Ano po ang pangako ng Lord sa kanila? Na sila daw ay magtatanim at kakain sila ng mismong ani ng kanilang itinanim. A place, a promised land where milk and honey is available. Hindi pwede na pugo lang, hindi pwedeng mana lang. Kundi mayroong promise si Lord. A land which flowing with milk and honey. Amen? So ngayong hapong ito mag-isip tayo na mag-isip tayo labas sa ating pugad. Mag-isip tayo ng sky. No? Ang ating isip dapat nasa at atin pong pagpasyahan ay iwanan natin ang desert life at magpatuloy tayo sa pangako ng Lord. Alam niyo po, ang minsan ng kaaway, ang ibig ng kaaway na tayo mga Kristiyano manatili sa ating pugad, manatili tayo sa ating mga disyerto, at manatili tayo mahirap. Hindi pala kalooban ng Lord yun. The Lord wants us to excel. The Lord wants us to magkakaroon ng breakthrough sa buhay po natin. God wants to bless His people. Gusto niya pagpapalain tayo. Para ang pagpapala na mayroon tayo, makatulong sa pagpapatayo at pagpapaunlad ng kanyang karya. Amen. Sabi nga tamang ating kanta sa Kuya Noy, hindi lang yung sapat, kundi higit. Amen. Kasi kapag sapat lang, ikaw lang, at hindi ka na makabahagi. So, hindi lang sapat, kundi higit. Para yung higit na yon, amen. Maaring doon sa pugad mo, sapat lang. Pero doon sa pangako, sa lupang pangako, outside your nest, there is a sky, there is a vast sky para tayo bless ng ating Panginoon. Amen? So sabi nga, the Lord is my shepherd, sabi po ni David, I shall not lack. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ano ibig sabihin noon? Na tayo hindi niya pagkukulangin. Sabi pa nga niya, He anoint my head with oil. Nilalangisan niya ang aking mga ulo. Ibig sabihin, mga bagong idea. Amen. Mga bagong pagkakataon sa buhay po natin na binubuksan ng ating Panginoon sa atin. Mga wisdom na ibibigay ng Lord sa atin. So mga kapatid, when the enemy attacks, kapag tayo pala ay maraming karunungan galing sa Diyos, mayroon tayong pananampalataya buhat sa Diyos, kaya nating labanan, i-counter-attack ang kaaway. Kapag sinabi ng kaaway na hindi mo kaya, sasabihin ng salita ng Lord. Sa pamagitan ng salita ng Lord, sasabihin mo, kaya ko. Amen? Sabi nga ni Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesus na nagpapalakas sa akin. So the more na may atake ang kaaway, pero kapag tayo ay puno ng salita ng Lord, mayroon tayong panglaban sa Kanya. Amen. Kaya busugin natin ang ating spiritual na buhay. Para kapag may atake ang kaaway, may mga negatibong bagay, may mga pessimistic, yung pagiging negatibo na kaisipan, negatibong pangyayari, may mga positibong salita ng Lord na tayo po'y panlaban sa kaaway. Amen? Kapag sinabi ng kaaway na pangit ka, huwag mong agrihan. Sabihin mo, maganda ka. Dahil sabi ng Bible, you are created. Amen? Nilikha ka ng Diyos na maganda. Nilikha ka ng Lord na isang mabuting tao. Nilikha ka ng Lord na isang matatag sa pananampalataya. Amen.
Praise the Lord. So, be filled with God's Word. No? Punuin natin ang salita ng Lord. Pakainin natin ang ating buhay spiritual at gutumin natin ang kaaway. Amen? Tayo po'y manginain sa presensya ng Lord. Sabi nga pa nga niya doon, in my cup overflows. Amen. Hindi niya lang pupunuin ang saro mo pag-aapawin pa niya. Sabi sa katabi mo, mag-uumapaw tayo. Amen. Diba? Amen. Hindi lang sapat, higit. Kasi ang sapat, hanggang doon lang. Hanggang sa brim, tawag doon. Hanggang sa pinakaliig lang. Pero kapag ka-overflow, yun ang pangako ng Lord. Sabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down. He leads me, He makes me lie down in green pastures. He takes me into a quiet waters. He restores my soul. My cup overflows. Amen. At kapag nag-overflow yung cup natin, maraming mapagpapala. Maraming pagpapalain. Amen. Mga kapatid. So yun po ang nagagawa ng pagpapala ng Panginoon. Na tayo inaalis niya sa kanyang provision patungo sa kanyang promise. So, wag lang tayong makontento dun sa provision ni Lord. Lakaran natin ang kanyang pangako. Amen? Praise God. Number 2, sabi nga dito, God remove sinfulness. Aalisin niya. Ano? Sabi po sa Joshua chapter 6 verse 5 to 4. Hintayin natin. Sige nga na. Joshua chapter 6 verse 5 and 4. 6, 5 to 4. Joshua chapter 6. Yeah. When you hear them sound a long blast, verse 4 muna na. Verse 4. Have 7 priests carry the trumpets of bronze horns in the front of the ark. On the 7th day, march around the city 7 times with the priests blowing the trumpets. Verse 5. When you hear them sound a long blast on the trumpets, have the whole army give a loud shout, then the whole of the city will collapse in the afternoon. Bakit Joshua 5? Baka Joshua 5 chapter. Joshua 5 ka? Joshua chapter 1 naman. Joshua chapter 1. Chapter 1. Saglit lang ha. I-edit mo na lang yan, sister. Ano? Joshua chapter 6. Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Amen. So, consecration. Hindi lang nire-remove ni Lord yung ating provision, nire-remove niya rin tayo sa mga sinfulness, no? Sa mga bagay na tama nga sabi ni Sister Beth, ay kung magkasala. Pero binati mo na. Hi! Ano naman po, Pastor? Okay naman po. Okay. Hindi lang ako nagpapahalata na ano. Ayan. So, consecrate na. So, Jesus told the people, consecrate yourselves. Kailan daw? For tomorrow. So, kung gusto natin bukas, maranasan natin ang pagpapatagumpay, consecrate yourselves today. Amen. Sa araw na to, ayusin mo. Dahil bukas, nandun ang pagpapala ng Panginoon. So, hindi pwede na bukas may pagpapala, pero hindi ayos yung today mo. So, you need to consecrate today, for tomorrow I will do great things. So, kapag gusto natin pagpalain, tayo bukas, sa sunod na araw, ayusin natin ang araw na ito. Amen. Amen. Mayroon tayong dapat ayusin. So, tama po sabi ng Bible. So, sanctify yourself. Consecrate yourself. In other words, God wants to increase the level of our commitment. Sabi nga, I see my future with expectation. For what I sown today is my consecration yesterday. So, kung ano po yung ginawa natin today, magre-resulta yan sa araw ng bukas natin. Kung tamang ating tinanim na yung araw na to, tamang ating anihin bukas. Amen. Amen. Kung mali ang ginawa natin ngayong araw na ito, ani natin yung bukas. So tama po sabi ni Joshua sa kanila, consecrate yourself today. Ayusin nyo, linisin nyo, yung maglinis kayo. Yun ang ibig ng consecration, di ba? So, mga kapatid, our sowing today is our reaping tomorrow. Kung anong tinanim natin ngayon, aanihin natin bukas. Kung mayroon tayong pag-iyak ngayong araw na ito, bukas tatawa tayo. Amen. Amen. Sabi po ng Galatians 6, do not be deceived. Sige na, Galatians chapter 6, verse 7 to 10.
Sabi ko ng Bible, Galatians chapter 6. do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Amen. So talagang nakadepende ang ating anihin sa ating itinanim. Amen. Nakadepende ang ating ginawa sa araw na ito kung anong anihin natin bukas. Sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa ating katawan, sa ating finances, paano tayo nagtatanim sa ating finances. So, kapag nagtanim tayo ng corruption, kamatayan ng ating ani. Pero pag nagtanim tayo sa Espiritu, aani tayo ng eternal na mga bagay. Kaya nga importante, how do you prepare your eternity? How do you prepare for eternity? Kahapon yun po yung aming naging talakayan doon sa men's. Kahapon ba yun? Kaya kahapon ay nasa outdoor fellowship kami ng mga tatay. At yun po yung iniwan kong tanong sa kanila at diniscuss namin among ourselves, how do you prepare yourself for eternity? So, tayo din, paano ba natin pinagandaan ang ating eternal life? Amen. So, ano ang ating gagawin ngayon sa lupa? Tatanggapin natin yan sa langit. Amen? So, magtanim tayo ng kabutihan, magtanim tayo sa spiritual, dahil yan po may kakaroon din ng ating pag-aani sa buhay na walang hanggan. Subalit, kapag tayo naman nagkalat dito sa mundo, pag nagkalat tayo rito, aani din tayo ng kahihiyan bukas. Pag namuhay tayo sa kamalian, mamumuhay din tayo sa kahihiyan sa araw ng bukas. Kapag hindi tayo naging tapat sa araw na ito, mag-aani tayo ng kasiraan sa araw ng bukas. Kapag tayo ay tamad sa araw na ito, darating ang kahirapan sa araw ng bukas. Kaya, maging masipag tayo sa gawain ng Panginoon. Amen. Kaya, sabi ko kayo na 6 lang kami. Kalaban namin si Pipito. Pero, napagtagumpay natin si Pipito. Amen. Kasi tayo ngayon ay siyam na. Kaya umakyat pa si Mami. So, dapat wala nang umakyat ha. Okay, isa pa tayo. Ano? O, 10. 10 tayo. Pito lang siya, Pipito lang. Tayo sa 10 na. Amen. Praise the Lord. Mabuti ang Panginoon. Amen. Sa lahat ng So, oras. what you are hiding today? Ano bang ating mga ikinukubli sa araw na ito? Lalabas yan sa araw ng bukas. So magtago tayo ng tama. Amen. Si Rahab, nang pumunta po si Joshua, sino kasama ni Joshua? Si Caleb. Nang pumunta sila doon sa Jericho, kadugtong yan ng Joshua, tiniktikan nila yung ang Jericho. Muntik na silang mahuli. So, ginawa po ni Rahab, nagmagandang loob siya, tinago niya. At sa kanyang paggawa ng kabutihan doon sa kay Joshua at Caleb, ang sabi ng Joshua sa kanya, dahil sa ginawa mo, pagpapalain ka ng Panginoon. Itinago niya mga lingkod ng Lord sa kapahamakan. So, kung ano yung ating, pagtama yung ating itinago, magdudulot yan ng kabutihan sa atin. Ibig sabihin, maganda yung ginawa niya. Nagtago man siya, maganda yung kanyang pagtago. Pero itong sino yung isang nagtago ng mga samsam? Si Akan. Si Akan. Si Akan. Lahat ng mga samsam ng kaaway, nila sa kaaway, itinago niya sa kanyang tent. Ibahawal mo yun. Yung kay Rahab, okay na pagtago. Nagtago siya. Tinatago. O ito naman may itinatago, ito itinago niya. Ito naman may itinatago. O magandang yun, magandang kaibahan. May itinago, may tinatago. So itong si Akan, may itinatago na lihim o kasalanan. Nilagay niya sa kanyang tent, ang bagay na dapat hindi niya gawin, naparusahan siya. Pero si Rahab, may itinago, subalit ito naman ay pabor para sa Panginoon. Amen. So, ano yung ating itinatago? Nagtatago ba tayo para sa Lord? Pag dumating ba ang miracle, nagtatago tayo? Pag dumating ba yung maniningil, nagtatago tayo? Ngayon, kapag may kumakatok sa baingin, kinakabahan ako Kasi minsan, bill ng kuryente, bill ng ilaw, o ng tubig, at saka yung pinanakakatakot na yun, yung Lazada at saka Shopee. Kasi may dumarating, wala naman nag-iwan. Kasi ako hindi ako nag-order
Pag mahirap si Pastor Ani, umalis sa kasi Shake, pag nakita ko Shopee, nako, pag walang iniwang pera, hindi abonuhan mo. Pero binabalik naman, kung may pang-abono. So, makita natin mga kapatid, your today's hiding sin, your tomorrow's hurt. Yung araw, yung mga bagay, no? Na yung araw na to na itinago mong kasalanan, sasaktan ka niyan bukas. So, huwag mong hayaan na abutan ng bukas yung mga bagay na itinago natin. Katulad ni Achan. So, matyaga si Lord para sa atin na ihanda tayo sa kanyang mga pangako at ihanda niya tayo sa pagbabago natin. Amen? So, another example, si Sapphira at saka si Ananias, itinago nila yung dapat para sa Panginoon. So, dahil naglihim sila, itinago nila hindi dapat gawin, naglihim sila sa Lord, naglihim sila sa mga lingkod ng Lord, napahamak po sila. So, tama, ang sabi ng Bible, consecrate today for tomorrow, I will do great things. Nais ba natin na may gagawing great things si Lord bukas? Ayusin natin sa araw na ito. Amen. So, dalangin ko na nagpaalala si Lord sa atin ngayong hapong ito ng dalawang bagay. God took our promise, our provision for His promise. Inaalis niya ang provision para sa kanyang pangako. Yun po yung puntahan natin. Huwag tayong manatili sa ating mga pugad. At kung tinutulak man tayo ng Lord, palabas sa ating mga pugad dahil gusto niyang lumipad tayo sa ating tagumpay. At pag nandun na tayo, alisin natin ang mga bagay na maaring maging hadlang pa sa pagpapala ng Lord, sa mga great things na ipapakita ng Lord sa araw ng bukas. Kaya sabi niya, consecrate yourself today. For tomorrow, I will do great things. What you sow today, you will reap tomorrow. Amen? O ano ngayon ang tanim natin, aanin natin bukas. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Mayroon pong season shift sa buhay namin. May mga paglipat, may mga pagbabago. Subalit salamat, Panginoon. Maaring nasanay kami sa comfort zone namin. Na-enjoy namin ang malambot na higaan at sitwasyon. But there are times we need to be pushed out, Panginoon, sa aming mga pugad upang maranasan namin ang hangin at ang ula, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ang sabi mo nga, those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not weary. They shall walk and not faint. Salamat, Panginoon. Kami ay nagkakaroon ng lakas katulad ng agila. Ama, salamat po na marami. Purihin ka. And Lord, teach us to consecrate ourselves today, for tomorrow you will do great things. Salamat, Panginoon. All praises and glory to you alone. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen.